Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong speech ni Vice President Sara Duterte, na sinabi niyang hindi raw siya bababa kahit na siya ay ma-impeach, no? So, pwede ba yun? So, sabi nga niya, kung hindi siya bababa, sasabihin daw kapituko siya. Mukhang ganun na nga ang mangyari. Pero ang tanong, pwede ba yun? I-insist niya yung sarili niya. Well, yun pong pag-uusapan natin. So, meron po ritong video na in-splice ko lang, actually in one portion, 1 minute lang to, no? Na yung part lang na sinabi niya na hindi siya bababa. Pakinggan muna natin mga ka-Wonder. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Ren? Yes, pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung ano ang gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa Young Guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya, hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country, and that is what we did. We worked. So yan mga ka-Wonder, no? Sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi nga raw siya bababa dahil sasagot siya dun sa 32 million. Pero pwede ba yun mga ka-Wonder? Kapag ikaw ay na-impeach, hindi ka magre-resign. Well, yan pong pag-uusapan natin dahil kung hindi raw siya bababa. Pauna dyan, kung sinabi niyang hindi siya bababa, na dahil sagot niya dun sa 32 million, which is most probably, hindi na ganun karami yan. Baka mabawas-bawas pa yan ng ilan-ilan na lang. So, yung sinasabi niyang hindi siya bababa, itong ginagamit kasi sa kanya na impeachment is according to the Constitution, base dun sa 3rd and 4th niya na hinahain sa kanya na natagpuan niyang sufficient in form and in substance. Therefore, yun ay pinagbasihan sa batas. Sabi nga niya, hindi ko maintindihan kasi pag Bisaya kasi pinipilit magtagalog, parang hindi natin masyadong maintindihan kung anong gusto niya iparating. Nasabi niya, wala raw makita. Siguro, ibig sabihin niya, wala talagang makitang ka-impeach sa kanya. Na-impeach, sufficient in form na nga, in substance na nga. No? So, ibig sabihin niya, dinideny niya yung mga allegations and accusations sa kanya. Well, based sa kanya, alam natin na yung sufficient in form and substance, katatapos lang para doon sa 3rd and 4th na i-final sa kanya. At yan ay nangyari dyan sa House of Representatives na kung saan, after nyan, yung process nga na sinasabi natin na katatapos pa lang, 1/3 ng member ng House dapat i-approve yung articles of impeachment ni Sara Duterte. And then once yan ay ma-approve, yan ay ita-transmit dun sa Senate, no, for trial. So sa ngayon, ano ang estado ni Sara at this stage? So ang estado niya, dyan sa House of Representatives, siya ay impeached. Impeached na po siya dyan sa House of Representatives. Pero hindi pa siya removed. Yan yung sinasabi niyang hindi siya aalis. So kailangan siyang ma-remove, no? So mangyayari niyan kapag na-transmit na sa Senate, then the Senate will act, no? Alam natin na pag-usapan na natin 'to will act as an impeachment court, no? So sa Senate, magiging impeachment court ang Senado, and the senators will act as judges. Yung House of Representatives naman, they will act as prosecutors. Sila yung uusig kay Sara. No? Base doon sa mga ebidensya, hindi lang basta usig-usig. At of course, the Vice President, siya ay magpepresenta sa sarili niya along with her defense. No? So para ma-convict si Sara Duterte, kailangan ng 2/3 votes sa mga senador. Yan ay meron tayong 24 senators. So at least 16 among the 24 senators dapat mag-vote ng guilty si Sara Duterte. At kapag siya ay na-convict
no? If convicted by the Senate, if convicted based dun sa even one lang article of impeachment, kahit isa lang, the penalties are, of course, immediate removal sa kanyang office bilang Vice President. Immediate po yan. Tanggal siya agad sa kanyang posisyon bilang Vice. At posible rin mga ka-wonder yung sinasabi nating perpetual disqualification from holding any public office. Hindi na siya pahawakin ng anumang public office dahil yan nga ay perpetual. Hindi na siya kailanman makakahawak. So at that moment, kapag siya ay na-impeach na at hindi na siya makakahawak, she is no longer the Vice President legally. So kahit sabihin niyang hindi siya aalis, wala siyang rason kung hindi siya aalis. Maari siyang bitbitin dyan o paalisin dyan. Pero bago tayo umuwi dyan sa conclusion na yan, if she refuses to vacate the office, ano mangyari? If she is physically refusing to step down, then several constitutional and practical mechanisms follow. Yan po ang mga mangyayari. Ano mangyayari? The Senate judgment becomes official. The Senate formally mag-i-issue ang Senado ng judgment of conviction na ang government agencies ay legally requiring her to recognize the vacancy. Sasabihin sa kanya na i-vacate mo na itong office mo, itong position mo dahil hindi ka na Vice President. So, yung executive branch naman, enforces the decision. Ipapatupad na yung decision na nangyari dyan sa Senado. At yung sinasabi nga rito na judgment ng Senate, At sasabihin sa kanya, o orderin siya ng government agencies, to deny her authority as Vice President. Wala ka ng authority as Vice President. At i-instruct yung mga security agencies to remove her, aalisin na siya from official premises if necessary. Doon sa kanyang office, sa posisyon niya, aalisin na siya. Papaalisin na siya dyan. So yung agencies dyan na maaring mag-remove sa kanya, ay maaring yung PNP, yung police, or yung Presidential Security Command na i-detail o i-assign para siya ay paalisin sa office. Kaya yung sinasabi niyang hindi siya aalis, ay magmumukha lang siyang kawawa dyan mga ka-wonder. So, kung gagayahin niya yung sinasabi niya ng mga iba na ayaw umalis na binitbit pa, nakakahiya yan. So, sunod dyan, government stops recognizing her as authority. Her authority. Hindi na siya i-recognize ng gobyerno yung kanyang authority bilang vice. So, yung mga effects dyan, immediately mangyayari yan. So, yung budget niya, yung office budget niya, yung authority niya, titigil. So, wala na yung mga pabiyahe-biyahe niya. Saan siya kukuha niyan? Hindi na niya magagamit yung mga pondo kung ano man yung gusto niyang gawin. At yung staff niya, susundin yung official replacement. Ewan ko kung papalitan yung buong staff niya. Malamang sundin dyan yung official replacement. At hindi na siya makakapag-sign ng kahit anong dokumento bilang Vice President. At siya, itatrato na siya ng Estado, ng agencies. Kahit anong agencies na puntahan niya na sinasabi niyang vice siya noon, once na siya ay ma-impeach, siya itatrato ng bilang private citizen. Hindi na siya maituturing na isang government figure or vice president. Sunod dyan mga ka-wonder, yung appointment of new vice president, dahil sinibak na nga siya, mag-a-appoint ng bagong vice president. Ang basihan dito ay yung Article 7, Section 9 of the Constitution. Sino ang mag-a-appoint sa kanya o magno-nominate sa bagong vice? Ang Pangulo ng Pilipinas ay magno-nominate ng bagong vice-presidente. I'm not sure if it would be coming from the Senate President or Speaker of the House kasi yun yung order, So I'm not sure kung hindi rin galing doon. It depende yun sa presidente. So the nominee must be confirmed by a majority vote of both houses or of Congress. So malamang ang boto kasi gagaling sa Congress, sa both houses, the Senate and Congress, House of Representatives. So baka malamang galing yan sa Senado or sa Kongreso, Ibig sabihin yung House of Representatives of the Philippines, the Senate of the Philippines, aaprubahan yung replacement ni Sara Duterte. So sunod niyan,
yung posible na legal consequences na isasampa sa kanya ngayon. Kung i-continue niya yung claim niya sa public office. Ayoko bumaba. Kapito ko ako. Yan. Mga legal consequences ang kakaharapin niya, mga ka-wonder. Kung pipilitin niya na siya pa rin ng VP dahil sasagot daw siya ron sa 32 million, magkakaroon siya ng mga charges gaya ng usurpation of authority. Nag-a-assume ka, nag-usurp ka ng authority na wala ka ng authority bilang vice president, no? And another is grave misconduct. Isa yan sa kaso niya. And then other criminal charges under Philippine law kung hindi siya bababa. So yan ay hahawakan na ng korte. Eto na, including the Supreme Court of the Philippines. Since marami nga tayong naririnig na ang ilan dyan ay inappoint down ng dating Pangulong Duterte because again, no one is above the law. Kasi ang Supreme Court, they interpret the law. So if they interpret that wrongly, problema, sasagutin niyan sa taong bayan. At nandiyan dyan ang Pangulo, dapat umakto na si PBBM dyan. Kung ganyan-ganyan na. No? Yan dyan din yung Senado at yung Kongreso. No? May mga, alam ko meron silang mga prerogatives dyan. No? Kapag nakikita na nilang ganyan, hindi po pwede yung sundin natin kung ano yung sinasabi kasi ng mga abogadong iba, natatakot sila. Baka sila ay kasuhan o madisbar. No, pag yan nahalantara ng mali, dapat someone has to act. Number 1, ang Pangulo ng Pilipinas. No, kailangan niyang umakto dyan. So, yan, no? At sunod dyan, pagka wala na siya sa posisyon at siya ay nakavacate na, at yun na nga, at kinasuhan siya sa kapituko, ayaw niyang umalis, bukod dyan, mga ka-wonder, yung mga criminal charges na, yun na yung susunod. It follows, no? I mean, kasi marami yun, no? They follow after the removal, no? So, yung impeachment niya, hindi ibig sabihin yan, mga ka-wonder, na it would prevent criminal prosecution. Kasi na-impeach na ako, Hindi ibig sabihin, ligtas na ako sa mga criminal prosecution. Hindi. Maari na siyang kasuhan. She can still face yung corruption cases niya na chinarge sa kanya. The reason why she is impeached, no? Yung misuse of public funds and other criminal complaints. Yun ay susunod sa regular courts na, mga ka-wonder. So yan ang mangyayari kapag once na ma-impeach si Sara Duterte. So meron nga siyang choices na pinagpilian. Either mag-evacate niya, mag-resign siya as vice president, at makatakbo pa siya, pero pipigilan pa rin siya dyan, mga ka-wonder. No? Dahil malamang sasampahan pa rin siya ng kaso. Or ayaw niyang umalis, pagkapituko siya at i-impeach siya at magkaroon siya ng perpetual disqualification and never na siya makakahawak ng any public office. So yan po ang mangyayari, mga ka-wonder, kapag na-impeach na si Sara Duterte dyan sa Senado. So hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin, and please give me a thumbs up if you like this video para i-share pa ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila ang mangyari kay Sara Duterte kung siya ay ma-impeach o kung ayaw niyang bitawan yung kanyang posisyon. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.